Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nasa proseso na ang pamahalaan sa pagbili ng karagdagang BrahMos supersonic cruise missile sa India. Gayunman, nilinaw ng Pangulo na wala itong kinalaman sa paghahanda para sa gera. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Sa harap ng hakbang ng pamahalaan sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas, ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang pamahalaan ay nasa proseso na ng pagbili ng dagdag na BrahMos supersonic cruise missiles sa India. Sa panayam ng isang Indian media entity, sinabi ng Pangulo na nakausap niya ang mga nag-ooperate ng BrahMos system na nagsabing kailangan ang mga dagdag na missile. Well, everything's on the table right now. As you may know, the Philippines is in the midst of a modernization of our military. So we are looking to see what's the most suitable for our defensive needs. Gayunman, binigyang diin ng Pangulo na hindi ito paghahanda para sa isang gera, kundi pagpapalakas ng depensa ng bansa. We are not girding up for war. We are simply reacting to the challenges that we are facing. Those tensions have increased in the past years. And so this is just the reaction to that. And we have to do it. It is our duty to defend the country. Matatandaang nakatanggap na ang Pilipinas ng unang batch ng BrahMos missiles noong Abril ng 2024 sa ilalim ng kasunduang nagkakahalaga ng $375 million na nilagdaan noong 2022. Sakop ng kasunduan ng 3 military batteries, training para sa mga operator at maintainers at logistics support. Inaasahan na rin ang pagdating sa bansa ng ikalawang batch ng missiles. Binanggit din ng Pangulo na tinalakay nila ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang usapin sa China. Anya parehong hamon o shared challenges ang hinaharap ng India at Pilipinas. May territorial dispute din ang China at India. The similarity between our situations is that it is a rejection of any unilateral attempt to change boundaries. It's really that simple. And that, again, requires no country can go against or can stand up by itself for a principle, and that's what we're standing up for. No one country can stand up for a principle. There has to be a coalition. Nilinaw rin ng Pangulo na mainam ang direktang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa para sa pagpapalakas ng alyansa at pagpapatatag ng international law. Mula Bengaluru, India, Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.